isa po ako, no, doon sa resolution na ifa-file or joint resolution with the Senator Robin Padilla and Senator Bato de la Rosa urging for the immediate repatriation ni Tatay Digong. Nagpahayag rin ng pag-aalala ang mga naturang mambabatas sa kondisyong pangkalusugan ng dating Pangulo. Well, hanggang speculation lang tayo as to his present health status, pero yun nga, sabi naman ni Ma'am Elizabeth Zimmerman, di ba? Na siya nagsabi doon na butot balat na daw. At ayat. So, meaning, he's not in good health. Di ba? Sabi niya, he's not in good health. Pero ano sabi ni BP Sara Duterte? No? Maayos naman yung kalagayan. At yun din yung sabi, no, ng dating asawa, ni Zimmerman. No? Na maayos naman yung kalagayan. No? Payat lang. Slim. No? Pero yung sasabing not in good health, mukhang exage na naman yan, Senator Bato. Again, no, mga babayan, sinasabi natin dito, wala tayong pinapanigan. No, tayo yung nagbibigay lamang ng komentaryo, no, base doon sa ating mga napapanood. Diba? At yun naman yung sinabi nila BP Sara at ng asawa. No, na maayos naman yung kalagayan, payat lang. Taliwas minsan doon sa sinasabi ng kanilang mga supporters. Masyado exaggerated. Gaya niyan, no, ni Harry Roque. Yeah, sinasabi niya, the way ng pagsasalita niya, parang kulang na lang sabihin niya, mamamatay na. Di ba? Kulang na lang sabihin niya, mamamatay na. Yun ba yung hiling ninyo? Hinihiling nyo ba yan? Pinapanalangin nyo ba na mangyari yan? Panalangin nga ng mga biktima, walang mangyaring masama eh. Yung mga pamilya ng biktima. Diba? Pero the way na magsalita, lalo na itong mga DDS supporters, no, parang yun yung gusto nila mangyari. Isasakripisyo ninyo, no, ang dating Pangulong Duterte, mga babayan, isasakripisyo nila. No, ganun ba yung gusto nila mangyari para mapatalsik ang ating Pangulong Bongbong Marcos? Yung ba yung hinihiling nila na mangyari sa dating Pangulong Duterte para mapatalsik ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto at makapwesto sila? Parang ang pangit naman ata nun. Diba? Parang lumabas naging sakripisyo etong dating Pangulong Duterte para magawa nila yung mga gusto nila o makuha nila yung mga gusto nila. Diba? Makakuha sila ng pwestong maganda sa gobyerno. At magawa nila kung ano yung gusto nilang gawin. Ang pangit. Di ba? Ang pangit tignan. Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Malts TV. Alright, sa tayo nagbabalik muli mga kababayan. At eto nga, no, ang ating pag-uusapan natin ngayon mga kababayan. No, ay ang pagsigaw po, no, ng mga kaalyado ng dating Pangulong Duterte na pauwiin na daw po siya dito sa ating bansa, mga kababayan. No, matanong ko lang po kayo muna bago natin umpisahan itong ating vlog ngayon, itong ating discussions, mga kababayan. No, kayo po ba, no, ay payag na maiuwi, no, dito sa ating bansa at mai-house arrest na lamang ang ating dating Pangulong Duterte, mga babayan? Payag po ba kayo dyan? No, i-comment nyo po sa ibaba yung mga opinion, alright? Pero syempre, bago natin umpisahan ang ating talakayan, mga kababayan, ay aking hinihiling mula sa inyo na paki-like naman po ang ating channel at sa mga hindi pa po nakasubscribe, paki-subscribe, click nyo naman po ang subscribe button dyan sa ibaba. Malaking suporta na po sa atin yan. Right? So, eto nga mga babayan, no, hinihiling, no, ng mga kaalyado ng dating Pangulong Duterte na maiuwi po ang dating Pangulong Duterte dito sa ating bansa. Mga babayan,
No, at eto nga po ay ang hiling nila ay maipa-house arrest na lamang. No, ang dating Pangulong Duterte. No, grabe na itong mga nangyayari na to, mga babayan. Dito makikita natin, no. Ito opinion ko lang, no. Bakit po ba tayo bumoto, no, ng mga senador, mga babayan? Di po ba para magsilbi sa ating sambayan ng Pilipino? Di ba? Pero nakikita natin ngayon ang kanilang atensyon at ang kanilang focus, lalong-lalo na, no, itong mga kaalyado ng dating Pangulong Duterte, ang kanilang pinagkakaabalahan ngayon, no, kung paano maibabalik, no, ang dating Pangulong Duterte dito sa ating bansa, mga babayan. Nakakatakot po ito dahil ito nga, no, yung sinasabi, no, ng defense team ng mga biktima ng war on drugs ng dating Pangulong Duterte. No, anong sabi nila, mga kababayan? No, malaki pa ang koneksyon, no, ng mga Duterte. Kaya posibleng malagay sa alanganin yung mga biktima o yung pamilya ng mga biktima at mga testigo. No, yun po yung kanilang depensa, mga kababayan. Kaya delikado daw po, no, na mabigyan ng interim release etong dating Pangulong Duterte. Ngayon, kung etong mismong mga senador, no, ay gumagalaw, no, o kumikilos para po sa pagbibigay ng kalayaan, no, dito sa ating dating Pangulong Duterte na siya ay mapalaya dyan sa ICC at mai-house arrest, hindi po ba parang na-justify na malaki pa rin, no, ang kapangyarihan ng dating Pangulong Duterte? Baka lalo silang hindi mapagbigyan ng ICC dito. Okay, so paano natin nasabi ang mga kababayan? Okay, so ito po yung balita na nating papanoorin ngayon. Okay? So ito, papakita ko sa inyo yan, mga kababayan. No, ito pong balita na to. No, na kung saan ang Senator Bongo at si Senator, actually tatlo to Senator Bongo, Cayetano, no, at itong si Senator Bato de la Rosa. O, isama na rin natin, no, ito pong si Senator Robin Padilla, mga kababayan, no, na humihiling na mapabalik sa Pilipinas ang ating dating Pangulong Duterte. Okay, ito po yung kay Cayetano na makikita natin. Ayan, no, pinasa niya. Diba? 20th Congress of the Republic of the Philippines. Introduced by Senator Alan Peter Compañero Cayetano. Resolution expressing the sense of the Senate to urge the Philippines to advocate before the International Criminal Court or ICC for the interim release of former President Rodrigo Roa Duterte, including inter alia entering into an arrangement with the ICC to receive custody of FPRRD in a form of house arrest or modified house arrest or any other appropriate arrangement in the premises of the Philippine Embassy in The Hague, Netherlands. No? I-house arrest na lang daw, mga kababayan, ang dating Pangulong Duterte diyan daw po sa Philippine Embassy sa The Hague, mga kababayan. Di ba? So ilalabas na daw po siya sa ICC. Yun ang gusto ng Senator Alan Peter Cayetano. Okay? So ito po yung balita na yan, mga kababayan, at ating panoorin, no, itong balita na yan. Alright? Inihain sa Senado ang resolusyong layong hikayatin ang pamahalang Pilipinas na isulong ang interim release o pansamantalang paglaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sa resolusyon, isinulong ang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at ICC para isailalim sa house arrest ang dating Pangulo sa Embahada ng Pilipinas sa The Netherlands sakaling aprubahan ang hiling na interim release.
Naniniwala ang ilang senador na posibleng lumala ang kondisyon ng dating Pangulo dahil sa edad na 80 taong gulang. Nauna nang hiniling ng dating Pangulo na ma-cremate ang kanyang labi sa the Netherlands sakaling pumanaw habang nakakulong sa ICC. Pero ayon sa ICC, ginagawa nila ang mga nararapat na hakbang para mapanatiling maayos ang kondisyon ng mga akusado sa kanilang detention center. March 11, inaresto ang dating Pangulo sa bisa ng warrant of arrest ng ICC dahil sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng war on drugs. Okay. So yan mga kababayan, no? At sabi nga dito, no, taliwas doon sa sinasabi nila mga kababayan, nakalimutan ko lang kung sino nagsabi. Si Attorney Harry Roque ata. Ano sabi ni Attorney Harry Roque? Hindi daw alam ng ICC mga kababayan na nandoon na ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero dito malinaw, sinabi dito sa balita. Ano sabi dito sa balita? No? Inisyuhan ng warrant of arrest ng ICC mga kababayan. Kaya nga sabi ko, imposibleng hindi alam ng ICC. No? Alam nila yan. No? Alam niyo yung ginagawa nila, yung mga mind setting, kagaya nito, mind conditioning, mga babayan, kagaya ng sinasabi nilang huling habilin, 'di ba? Ano yan mind conditioning yan, mga babayan, na nakikita natin diyan. Na kung sakaling, no, may mangyari nga dito sa dating Pangulong Duterte, nakita niyo yung course of action. Titignan natin yung mind conditioning na kanilang ginagawa. No? Naglabas ng video si Attorney Harry Roque, ano sabi niya? Mahina na, kesyo ganito, kesyo ganyan. No, na baka may mangyaring masama at naghihikayat pa siya, no, parang nagbabanta pa siya sa ating Pangulong Bongbong Marcos na pagka may nangyaring masama, no, dito sa ating dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga babayan. No, parang nanghihikayat pa siya na mag-uproar, no? Ang sambayan ng Pilipino na mga pabor sa kanila. Diba? Yung mga fanatics nila, mga babayan. No? Tapos, sabay naglabas ng statement ang VP Sara Duterte na kung saan sinasabi na may huling habilin na nga daw, mga babayan. Grabe, no? Nakita ninyo yung mind conditioning. Parang naka-layer na, mga babayan. No? Step by step, no? Ito yung parang gagawin nila. Diba? So, ito ngayon, no, yung hiling nila, mga babayan, no, na maiuwi. No? Ang dating Pangulong Duterte dito sa ating bansa. Ano sabi pa dito? Whereas Article 10, 1 of the ICCPR provides that all persons deprived of their liberty shall be treated with humanity and with respect for the inherent dignity of the human person. Ano sabi ng ICC, mga babayan? Nasa mabuting kalagayan. At sabi nga natin, no, hindi pababayaan ng ICC yan. No, yung dating Pangulong Duterte dyan. Dahil pagka may nangyari dyan, mga babayan, sila ang masisisi. Hindi lang ng ating bansa, pati ng buong mundo. Mainit nga sa kanila eh. Diba? Magkakaroon ng butas, no, ang ICC. Kaya hindi nila po pwedeng pabayaan ang dating Pangulong Duterte. Dahil pag may nangyari dyan, mga babayan, yari sila. Kaya gagawin ng ICC ang lahat para maging safe, no? At maging maayos ang kalagayan ng dating Pangulong Duterte, mga babayan. No? Yung request ni Senator Peter Cayetano, no, na i-house arrest na lang daw sa embassy ng Pilipinas diyan po sa The Hague, Netherlands, ang dating Pangulong Duterte. Okay? So eto ngayon, no, yung request, no, ng Duterte 7 na, mga babae. Ito sila. No, na pabalikin na sa Pilipinas ang dating Pangulong Duterte. Okay? So eto yan, mga babayan. Nagbigay ng pahayag ang mga kilalang kaalyado ni former President Rodrigo Roa Duterte na sina Senators Ronald Bato de la Rosa at Christopher Bongo.
Kaugnay ito ng pagbibigay umano ng last will ng dating Pangulo habang ito ay nasa kustodiya ng International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Kaugnay nito, iginit ng dalawang miyembro ng Duterte 7 Block ang panawagan ng Senado para sa immediate repatriation o agarang pagpapauwi kay FPRRD sa pamamagitan ng isang resolusyon. It's expressing the sense of the Senate na gusto ng Senado na makauwi na si Pangulong Duterte dito sa ating bansa. Okay, so ang tanong dyan mga kababayan, lahat ba na nasa Senado gusto yan? Mga kababayan, yun yung tanong eh. Yun kasi yung term na ginamit dito ni Senator Bato de la Rosa. No, yun yung gusto ng Senado. Diba? Ano sa palagay ninyo? No? For reasons of sovereignty, reconciliation, if you want it to be also a factor, and also humanitarian consideration. Reconciliation daw, mga babayan. Yan din yung sinasabi no, ni Senator Robin Padilla, reconciliation. Pero ano sabi ba ni BP Sara? Di ba mga babayan? Walang reconciliation. Tapos yun yung ginagamit nilang term o salita, yung reconciliation. Ay kita natin no, yung ano yung mga sinasabi nila mga kababayan, no, parang naguguluhan yung taong bayan sa kanila di ba? Sasabihin ng isa ayaw ng reconciliation. Sasabihin naman ng iba gusto nila ng reconciliation. Pampagulo. No, ginugulo nila mga babayan yung isip ng taong bayan. Di ba? So, kawawa. No? At ito naman mga tulongges na DDS. Paniwalang paniwala. Nakiisa po ako, no? Doon sa resolution na ifa-file or joint resolution with the Senator Robin Padilla and Senator Bato de la Rosa urging for the immediate repatriation ni Tatay Digong. Nagpahayag rin ng pag-aalala ang mga naturang mambabatas sa kondisyong pangkalusugan ng dating Pangulo. Well, hanggang speculation lang tayo as to his present health status, pero yung nga, sabi naman ni Ma'am Elizabeth Zimmerman, di ba? Na siya nagsabi doon na butot balat na daw. At ayat. So, meaning, he's not in good health. Di ba? Sabi niya, he's not in good health. Pero ano sabi ni BP Sara Duterte? No? Maayos naman yung kalagayan. At yun din yung sabi, no? Ng dating asawa, si Zimmerman. Na maayos naman yung kalagayan. No? Payat lang. Slim. No? Pero yung sasabing not in good health, mukhang exage na naman yan, Senator Bato. Again, no, mga babayan, sinasabi natin dito, wala tayong pinapanigan. No? Tayo yung nagbibigay lamang ng komentaryo. No? Base doon sa ating mga napapanood. Diba? At yun naman yung sinabi nila BP Sara, itong asawa. No, na maayos naman yung kalagayan, payat lang. Taliwas minsan doon sa sinasabi ng kanilang mga supporters. Masyado exaggerated. Gaya niyan, no, ni Harry Roque. Yeah, sinasabi niya, the way ng pagsasalita niya, parang kulang na lang sabihin niya mamamatay na. Di ba? Kulang na lang sabihin niya mamamatay na. Yun ba yung hiling ninyo? Hinihiling nyo ba yan? Pinapanalangin nyo ba na mangyari yan? Panalangin nga ng mga biktima, walang mangyaring masama yung mga pamilya ng biktima. Diba? Pero the way na magsalita, lalo na itong mga DDS supporters, no, parang yun yung gusto nila mangyari. Isasakripisyo ninyo, no, ang dating Pangulong Duterte, mga kababayan, sasakripisyo nila. No, ganun ba yung gusto nila mangyari para mapatalsik ang ating Pangulong Bongbong Marcos? Yung ba yung hinihiling nila na mangyari
sa dating Pangulong Duterte para mapatalsik ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto at makapwesto sila. Parang ang pangit naman ata nun. Diba? Parang lumabas, naging sakripisyo. Etong dating Pangulong Duterte para magawa nila yung mga gusto nila o makakuha nila yung mga gusto nila. Diba? Makakuha sila ng pwestong maganda sa gobyerno at magawa nila kung ano yung gusto nilang gawin. Ang pangit. Diba? Ang pangit tignan. And considering his age, very advanced na yun, 80 plus na siya eh. So, what do you expect? Nabalitaan natin, totoo po yun, no, na butot balat po siya dahil mismo yung isa sa mga anak niya, si Kitty, ay naikwento sa akin na habang minamasahe nila yung likod, talagang nawala na yung laman. Nakakalungkot, nakakaiyak po na dumating tayo sa puntong nagbibigay ng huling habilin ng ating pinakamamahal na dating Pangulong Rodrigo Duterte. Asher Cadapan Jr. Di ba mga babayan? The way yung mga bitaw nila ng salita, di ba, parang nagiging exaggerated. Di ba? Sabi ng asawa, Zimmerman, mga babayan, no? Maganda ang kalusugan. Ganon din yung sinasabi ni BP Sara Duterte. Maayos naman yung kalusugan. Di ba? Taliwas doon sa kanilang mga sinasabi. Doon na parang sobrang ano na, parang sobrang hinang-hina na. No, ito nga dating Pangulong Duterte. 'Di ba? Okay, so yan. Yan muna ang ating update dyan sa mga balita na yan, mga babayan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. Shoutout sa mga bago natin subscribers at sa mga palagi po nakasuporta sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli yan yung Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.